Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po akong muli, si Gandara, nagbabalik upang maghatid ang latest update and fresh happenings patungkol po sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganun din ang ilang chika tungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa hindi pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify ka tuwing may bago po tayong reaction video. Samantala, dumako naman nga po tayo ngayon dito sa pinakasentro ng ating balita sa gabing ito, na kung saan may kinalaman po ito sa isang segment ng TV Chase Itbulaga, na ayon po, meron po tayong nabasa na kinopya lamang raw po ito ng TVJ sa dati pong kalabang show ng Itbulaga. Yes guys, you heard it right. Diba nakakainat ng ulo? But before that, narito po pala at pag-usapan po muna natin ang tungkol sa nabasa po nating article about po kay Yorme, na kung saan humihingi daw po siya ng dasal para kay Doc Willie Ong. So sabi po dito, well, credit po sa Abante. Bago pa man isinapubliko ni Doc Willie Ong ang pinagdadaanan niya ngayon sa kanyang kalusugan, kinausap na nito si Yorme or si Isko Moreno. Nakikipaglaban ngayon si Doc Willie sa sakit na cancer. Sina Yorme Isko at Doc Willie ay dating running mate noong 2022 presidential and vice presidential election. Ikinagulat ng halos lahat ang dumapong karamdaman kay Doc Willie, gayon din na si Yorme. Well, actually, ang dami pa nag-aabang ng reaction po, pahayag nitong si Doc Willie, nitong si Yorme tungkol sa nangyari kay Doc Willie Ong. Lalo na tungkol rin po sa politika, itong tinutukoy ni Doc Willie Ong na main reason kung bakit po siya nagkaganito dahil po sa bashing na kanya pong natanggap dahil lang sa siya ay tumakbo bilang Vice President. Sabi pa dito, anyway, nakapalitan naman namin si Yorme ng mensahe sa Viber chat. Dito niya nabanggit na umalis siya pa-abroad for only a overnight trip. Hindi pa niya sinabi kung ano ang dahilan. Naisip tuloy namin na hindi kaya dinalaw niya or ni Yorme si Doc Willie, na base sa kanyang mensahe rito, mukhang sa Singapore nagpapagamot. Sa message ni Yorme, nakiusap ito sa lahat na ipagdasal daw ang kanyang dating katuwang sa politika. Sabi pa dito, ayon dito, yes, nagkausap kami the day before with Doc Lisa and he told me his situation in Singapore bago niya isinapubliko ang sitwasyon niya. Nalulungkot ako at the same time hoping for his quick recovery. Sabi ko, marami nagmamahal sa kanya at umaasa sa mga gabay at payo niya sa kalusugan ng mga kababayan natin. At isa na po ako doon na umaasa at dumadalangin sa mabilisan pong paggaling ni Doc Willie Ong. Tunay na marami pong mga tao ang nag-aantay at nagmamahal po sa kanya. Sabi pa dito, at sinabi ko na tatagan niya ang kalooban at may awa ang Diyos. Malalagpasan din niya ang pagsubok na kinakaharap niya. Nananawagan din ako sa ating mga kababayan na ipagdasal natin ang ating minamahal na si Doc Willie at ang kanyang pamilya. And yan nga po ang pinaka-latest na balita tungkol po dito kay Doc Willie Ong. And sa panayam, pahayag nitong si Yorme sa kalusugan ni Doc Willie Ong. Pero ayun nga, tulad po sa una-una nating vlog, meron pong mga naninisi sa kanya tungkol sa nangyari dito kay Doc Willie. Kasalanan daw po kasi ito ni Yorme, pinilit pa na mag-vice president. Dapat po ay senador daw ang tatakbuhan nitong si Doc Willie.
Pero kayo po ba, anong inyong say patungkol po dito? Pa-comment ka lang dyan sa baba. Samantala, balitang bulaga naman po tayo, Kadabre Cats. So, another chika na naman ang ating nasagap sa social media tungkol po sa Itbulaga sapagkat pinaparatangan po ang Itbulaga ng manggagaya, copycat, walang originality. Kagaya po na inyong makikita sa inyong mga screen. Ayan po at pinagkukumpara po ang dating segment ng Tahanang Pinakamasaya at ang Itbulaga Olympics ng TVJ. Based po dito sa nabasa nating caption, kinopya lang daw ng TVJ ang segment ng Tahanang Pinakamasaya. Tanda, nang wala pong originality ang TVJ. Plus, meron pa nagsabi, meron pang sinasabi dito na tape ink lang daw talaga ang siyang nagbuhat sa Itbulaga. Kaya magmula noong mawala raw po ang tape ink sa Itbulaga or sang mawala ang TVJ sa tape ink, lumubog na rin daw po ito. Agree po ba kayo doon na tape ink ang nagpalakas? Hindi ako agree doon. Bakit? Sila ba yung nasa harap ng camera? Hindi nga po sila kilala ng mga tao kung hindi pa dahil po sa issue sa nangyaring issue, hindi po sila mamamalaya ng mga tao. Ultimo nga po mga guards nila doon, hindi rin sila kilala tapos sasabihin sila po ang nagbuhat ng Itbulaga. So, eto nga po yon na pilit daw po na kinokopya ng TVJ's Itbulaga. Sa pamamagitan ng Itbulaga Olympics, ang OG saya ng pinaka-EB happy. Ang tahanang pinakamasaya, #Itbulaga. For sure, wala po itong alam sa EB. Nakikisaw-saw lang, kaya po ganyan siya. Itbulaga pa talaga ang TVJ pa talaga ang nangungopya at talagang doon pa sa kalaban o sa kaaway ng TVJ. Kung segment pa ng Showtime, parang iba-iba pa, medyo light pa na sabihin kinopya ng TVJ yung segment ng Showtime. Pero yung TVJ, kokopyahin ang segment ng Tahanang Pinakamasaya? Haler? Seryoso ka ba? Mukhang nagpapatawa ka ata Baka nga yung EB happy ninyo pa ang mangungopya or manggagaya. Sabi pat pahabol pa dito ni Movie Chaser sa kanyang post, Team Paulo versus Team Yorme is better and more fun than Red Yellow Team TVJ Laos. Tape talaga ang nagbigay ng success sa Itbulaga. So, naririnig kaya niya yung sinasabi niya and alam kaya niya yung sinasabi niya. Tape daw po ang nagbigay ng success sa Itbulaga. I don't think po na magsasucess yan ng ganyang umabot po ng apat na dekada kung hindi po TVJ ang naka-front, ang nakikita po sa camera, ang host dyan. Well, malaking tulong ang tape ink sa Itbulaga dahil sila po ang producer, pero hindi po sila yung main na reason kung bakit naging successful po ng ganyan ng Itbulaga. Maraming programa na may producer. Lahat naman ata ng programa may producers, pero tumagal ba kagaya ng Itbulaga? Diba hindi? In short, katuwang lang sila. Pero ang mukha, ang TVJ pa din. Sila pa rin ang main reason niya. And bakit nga kaya nabubuhay ngayon yung mga panatiko po ng taping? Ano kayang meron? Or sadyang nagkakalat lang po ng kanagahan sa Itbulaga dahil hindi po matanggap na registered na rin kay Joey De Leon ang titulong Itbulaga sa klasifikasyon na 1625 kagaya po ng tape ink. So, yan lang naman po yung latest update na alam kong ikaiimbyar na po nila. Para gumawa po sila ng ganitong kasiraan ng Itbulaga. Grabe po manira, no? Hindi po kapanipaniwala. Maninira na lang, hindi pa po makakumbinsi. Hindi pa kumbinsi. TVJ pa ang naging manggagaya. At ang talagang kokopyahin pa nila ay ang tape inks. EB happy na yan.
Ang cheap lang ha. Joke lang. Anyway, yun lang po ang ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.